November 5 at ang scripture po natin para sa araw nito ay galing po sa Psalms chapter 37 verse 7 at paumanhin po. Kung sakali man nagsastutter po ako, medyo hindi maganda po ang aking boses sa araw na ito. Psalm chapter 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways when they carry out their wicked schemes. Maligayang araw muli. Ako po si Aaron Chad M. Lombang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa pagod ka na ba sa paghihintay. At ano naman po ang waiting on the Lord? Agad po tayong dumako sa ating konsepto na waiting on the Lord means trusting His timing with a heart of faith and patience. It's not passive, but active seeking of God in prayer, obeying His word, and resting in His promises. As we wait, we learn to depend on His wisdom rather than our own discovery or our own discoveries talaga na that His timing is always perfect and His plans never fail. Alright? So, dumako po tayo sa ating teachings upang mas palawak at maliwanagan po ito. Na, number 1, waiting on God is always the best decision. And number 2, waiting on God shows our faith in His wisdom. And waiting on 3, waiting on God will never lead to disappointment. So, sabihin natin na hand in hand po itong tatlo. Ang paghihintay po sa Panginoon ay yung sabihin natin, best decision na magawa po natin dahil hindi natin nilalagay ang ating sarili o inuuna ang ating sarili sa pagpasya, pagdesisyon, kundi inilalagay natin o binibigay natin sa Panginoon. No? Inaali na natin itong mga pag-iisip natin, pag-aalala natin sa anong magiging future natin based sa nating magiging desisyon. So, sa ganun, ang ating hinaharap, ang ating kinabukasan ay always in its best state, no? Kaya hindi natin inaasa sa ating sarili, hindi natin inaako ang ating, sabihin natin, kinabukasan sa sarili nating mga kamay upang makamit natin ito. Kundi nilalagay natin ito sa mas malaking at mas malakas na entity, presensya at kapangyarihan na ito ang ating Panginoon. So, the best decision is not to rely on ourselves. Kumbaga, hindi dapat tayo umaasa sa ating sarili, kundi nagdedesisyon tayo na umasa sa Panginoon, na we wait for Him. And waiting on God shows our faith in His wisdom. And nakita natin na may talagang dalawang klase ng wisdom. It's either waiting, it's either passive or active. Yung passive na paghihintay, ito po yung wala kang ginagawa. Naghihintay ka lang. Nasa isa kang sulok, nagmumuni-muni, kumbaga, nagchichill lang. Wala ka pang ginagawa, hindi ka nagtsatsaga. Kumbaga, nagdasal ka, hinihintay mong dumating ang iyong pinalangin. At sa ganun, yung active naman po, ito yung, sabihin natin, syempre from the word active, meron po tayong ginagawang bagay. Meron po tayong kumikilos po tayo, gumagalaw po tayo. Hindi natin inaasa lahat po sa Panginoon na biglang mahuhulog sa langit ang ating hinihingi. Mahuhulog sa langit ang lahat ating mga hinihiling. Kundi, tayo mismo ang gumagalaw. Tayo ang naghahanap din ng paraan. Hindi natin pinapagalaw lamang ang ating Panginoon. Pwede naman niyang ibigayin sa iyo na bilang hulugan. Na biglaan na lang talaga. Ngunit, makakatulong ba ito sa iyo? Makakalago ba ito sa iyong pagkatao? Makakalapit ba ito sa Panginoon lalo? Makakatulak ba ito sa iyo papunta sa Panginoon? Hindi, di ba? Kaya hindi rin talaga mabibigay sa iyo yung gusto mo kung hindi ka rin nagtsatsaga. Kaya meron tayong kasabihan, no? Nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. Kundi, nasa sa ating mga kamay na idadaan din o di natin alam baka idadaan pala sa ating mga kamay, sa ating pagtsatsaga, sa ating pagtitiis at paggawa ng paraan. At doon ibibigay sa atin ang ating hinihingi. Ano yung gusto mo maging lawyer pero ayaw mo mag-aaral? Ano yun? Bigla na lang bibigay sa yung diploma? Hindi ganun. Hindi gumagana na ganun. At huli naman, waiting on God will never lead to disappointment. Aware po tayo na hindi natin nilalagay ito sa ating sarili. Why? Ba't tayo masaya kung hindi natin nakuha? At pag nakuha natin, una sa lahat, pag naghihintay po tayo sa Panginoon, we are actively waiting, we are actively being patient para sa plano ng Panginoon. Hindi po tayo umaasa sa ating sarili na, ginawa ko lahat, hindi ko pa rin nakuha. Kundi, baka yung bagay na yun, hindi para sa iyo. Rejoice. Hindi para sa iyo, kasi hindi ka naman gumawa ng masama. May ibang mga tao nag-cheat sa exam, sila yung naging lawyer na, at patuloyin silang naging masamang tao, no? Hindi naman nila nakuha ito sa tamang paraan, at sa ganun, hindi nabuo ang kanilang ethics, hindi wala silang napundar na matatag na pundasyon. At sa ganun,
hindi sila nakakatagal o nagkakaroon sila ng problema in the long run. So, waiting on God will never lead to disappointment dahil 'pag dumating ang panahon na makakamit mo na o mabibigay sa iyo, maipagkakalob sa'yo ng Panginoon ang iyong, hinihiling, that is for you. At kung sakali man ang hinihingi mo ay hindi pa dumating, ang hinihiling mo ay hinihintay mo pa, okey lang din 'yun. Kung dumating 'to sa taong katabi mo, taong kakilala mo, dahil hindi ito panahon mo, 'no? So, may ano tayo, may specific day, may araw talaga makukuha natin ang hinihingi natin. And if it's not today, it's another day. But that day that He gives it to you, sigurado yun yung araw na deserve mo o magagamit mo ng tama o handa mo ng i-receive kumbaga. Ayun lamang, salamat po sa pakinig. Sana meron po kayong napulot na aral at hanggang sa susunod pumuli. Yun lamang, mabuhay.